Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at muli po nag-aanyaya kami. Samahan niyo kami sa may kalahating oras ng programang ito, ang In Search of Truth. Upang katulad po ng napakaraming nakinig, nagsuri sa Iglesia ni Cristo, nalaman nila ang katotohanan kaya nakapagpasya sila na iwanan yung dati nilang reliyong kinabibilangan at umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay ang mag-asawang sinakapatid na Jeronimo at Cristina Lopez na amin pong na-interview. Sila po ay mula dyan sa lokal ng Baluco sa Distrito Eklesyastiko ng Bulacan. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Magandang araw po sa inyo. Ako po si kapatid na Jeronimo Lopez, lokal po ng Baluco, distrito po ng Bulacan. Sa kasalukuyan po, ako po ay may tungkulin sa loob ng iglesia na pangulong buklod po ng lokal at mga awit din po. Ako po si Cristina Lopez, asawa po ni Jeronimo Lopez. Nagkaroon po kami ng dalawang anak, si Jerome Lopez, Ronnie Lopez. May tungkulin po sila, mga hawit po. Nabautismuhan po kami buwan po ng Enero 28, 2005 sa May Kawayan, Bulacan po. Kinasal po kami sa Catholic po rin. Kinasal kami April 16, 1995. Nung pong kasalukuyan po akong aktibo sa Katoliko, una po, kuwarden po ako ng simbahan. Tapos po, katulong din po ng pari, parang munisipyo, ganon. Kami pong mag-asawa, devoto po kaming Katoliko. Kaya po laging sumisimba kami tuwing linggo. Di namin dinalagpasan yun. Doon po, yung pagkaunawa ko lang po sa religion. Basta nagsisimba ka, hindi ka gumagawa ng masama, okay na po yun. Tapos, lalo na po pagka nakagawian po namin yung lagi po kami nagsasign of cross. Ibig sabihin, sa sarili po namin, parang nababanal na po kami noon. Nakilala po namin yung Iglesia ni Cristo dito po sa Baluco, sa kapatid po ng Jeronimo Lopez, asawa ko po. Pero bago po yun, nung kasalukuyan po kami na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang naging karanasan po namin dito, nung una po, tinanong po namin yung ministro. Bilang ako po mismo, verbalan ko po tinanong sa ministro na bakit lahat po ng reliyon napakarami po kasi ngayon, sabi ko, ang dami. Totoo po ba lahat ng reliyon na yan? Ano po ba ang masasabi ninyo? Tapos po, nung sagutin po yung katanungan ko, nung time na hanapan niya sa Biblia yung kasagutan sa tanong ko, ako po ang nag-request na, kapatid, pwede po na ako na lang po ang bumasa sa kasagutan ng aking katanungan. Batay po doon sa ibinigay na talata at pinabasa sa akin sa Mateo 16:18 na ang nakalagay po pala doon ay binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo na ikaw ay Pedro, na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Doong mabasa ko po yun, ipinaliwanag agad sa akin ng ministro na yun na tinanong sa akin, may binanggit bang mga?
Ang naging kasagutan ko po dahil ako po mismo ang bumasa, ang nakalagay ko aking iglesia. Wala po siyang tinutukoy na marami, kundi iisa lang po. Kaya yung pong time na yon, medyo nagkaroon na po ng liwanag ng aking pag-iisip para po makapagsuri pa sa pag-aaral po sa loob ng banal ng Iglesia ni Cristo. Nung simula po kaming inanyayahan ng bayaw ko, ayaw ko pa. Tapos pinilit po kami, sabi niya, subukan mo lang, wala naman mawawala. Ganun din sabi ko, sa susunod na lang, hindi, sandali lang, sabi niya. Hanggang sinabi ko sa asawa ko, tara, minaya tayo ng kapatid mo, titignan lang natin. O sige, sabi niya. Yun, nagbihis na kami, sumama kami dalawa. Nung time po na 3 araw pa lang po ng pagdodoktrina na dinadaluhan po namin, marami po kami nalaman tungkol po sa Biblia na salita ng Panginoong Diyos. Sa sarili namin, nagkaroon na kami ng gusto na namin magpatuloy. Pero wala pa po sa loob namin, naaanin kami. Hanggang sa dumami na po yung mga napakinggan namin. Kasi sa Iglesia po ni Cristo pala, kaya magtanong ka, kaya hindi. Masasagutan ang lahat ng gusto mong malaman pagdating sa salita ng Panginoong Diyos. Ang unang gustong mag-iglesia, yung asawa ko. Tapos sinabihan ako na tara, magpadoktrina tayo. Sabay na tayong dalawa. At tapos sasamba na rin tayo. Tapos hanggang tuloy-tuloy na kaming nabautisma. Kaya galak na galak po ang aming mga puso sa pagtanggap po namin ng banal na bautismo na kahayagan na kasama po kaming maliligtas na binabanggit po ng banal na kasulatan pagdating po ng araw ng pag-upo. Nung kami po ikahanib ng Iglesia ni Cristo, nasama na po ng aming 2 anak na nanayandong na po namin. Kaya po ang pinakamahalagang natanggap po namin ay ang pagiging Iglesia ni Cristo po. Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, ang matitiyak namin ay aming kaligtasan. Kami naman po ang pangako po namin hanggang may buhay at lakas po kami. Patuloy po kami mananatili sa aming kahalalan, sa aming pagka-Iglesia ni Cristo. At pinagpapasalamat po rin po sa ating Panginoon Diyos na binigyan po kami ng pagkakataon na matawag ito sa Iglesia ni Cristo at gayon din po sa mga tungkuling ipinagkaloob sa amin kasama po ng aking mga anak na patuloy po kaming masiglang tumutupad ng gampanin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Cristina Lopez. At ako naman po ang kapatid na Jeronimo Lopez. At ikinararangal po namin na kami po ay Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview sa mag-asawang sina kapatid na Jeronimo at Cristina Lopez mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Baluco, sa Distrito Eklesiastiko ng Bulacan. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay pinaaabot po namin ang aming pagbati sa aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Jeronimo at Cristina Lopez na kanina po ay ating na-interview. Sina kapatid na Jeronimo po at kapatid na Cristina ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Ang katunayan, sila po ay mga may tungkulin pa dyan sa dati nilang reliyon
sa Iglesia Katolika. Sila ay naging choir member at sa iba't ibang mga aktibidad ng Iglesia Katolika, ang sabi nga ng mag-asawa, lagi silang sumasama at nakikipagkaisa. Ang layunin nila sa ginagawa nilang yon ay gusto nilang makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Subalit dumating po ang pagkakataon na sila ay naanyayahan ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo at pinaunlakan nila yung paanyaya ng aming mga kapatid. Sa unang pagkakataon na si kapatid na Jeronimo ay nakadalo sa isang gawain ng iglesia, ay nagtanong kaagad siya dun sa ministro na nagtuturo sa kanya. Kung totoo raw ba na ang lahat ng mga reliyon o iglesia ay pare-parehong sa Diyos. Binasa po sa kanya yung talatang Mateo 16:18. Ang sabi doon ng ating Panginoong Sukristo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Doon po ay binigyan diin ng ministrong nagtuturo sa kanya na ang itinayo ng ating Panginoong Sukristo na iglesia ay iisa lamang. Kaya, sa nag-iisang tunay na iglesyang yun po ang nag-iisa ring tunay na reliyon. Ang ibang mga reliyon, hindi na po tunay na reliyong sa Diyos. Alam naman po natin, mga mahal po naming mga taga-subaybay, na sa ating panahon, pagka nagpapakilalang Kristiyano, hindi na mahirap ipaunawa sa kanila kung ano ang kahalagahan ng ating Panginoong Sukristo bilang isinugo ng ating Panginoong Diyos at kung ano ang kanyang ginawa para sa mga tao na kanyang ililigtas. Pero ang nagiging suliranin po, mga kaibigan, ay hindi po matanggap ng nakararami na iisa lamang ang iglesia na itinatag o itinayo ng ating Panginoong Sukristo. Ito nga po ang Iglesia ni Cristo, gaya ng mababasa natin sa banal na kasulatan. Subalit, pagka po ang Biblia ang ating sinangguni, bakit nga po ba natin natitiyak na iisa lamang ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Sukristo? Bukod po doon sa ipinahayag ng ating Panginoong Sukristo mismo sa Mateo 16:18. Ano nga po ba ang iglesia ayon sa pagpapakilala ng banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Kolosas sa 1, ang talata po ay 18. Ganito ang maliwanag na mababasa natin. Siya ang ulo ng katawan na walang iba kundi ang kanyang iglesia. Sa pagpapakilala po ni Apostol Pablo sa tunay na iglesia, ipinakilala ito bilang katawan ng ating Panginoong Sukristo at siya po ang pinakapangulo. Napansin niyo po ba, mga kaibigan? Iisa lang po ang ulo, ang ating Panginoong Sukristo. Kaya natitiyak din natin, iisa lang po ang kanyang katawan na walang iba kundi ang iglesia. At dito po ay dinistinggi sa talatang binasa natin na siya, si Kristo anya, ang ulo ng kanyang iglesia. Hindi po ang kahit aling iglesia o kaya'y ng lahat ng iglesyang nakatatag dito sa mundo ay pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Iisa lamang po si Kristo na ulo ng iglesia, kaya iisa rin po ang iglesia na katawan niya. Ang tanong, paano po mapapabilang ang tao sa tunay na iglesia na ipinakikilala ng Biblia? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Kolosas. Sa 3 ang talata po ay 15. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Kung papaano po mapapabilang ang mga tao sa nag-iisang iglesia na ipinakikilala ng Biblia, ang sabi po sa talata ay kailangan anya silang tawagin upang maging bahagi ng isang
katawan. Kaya, para maging bahagi po nung katawan, kinakailangan ang Diyos muna ang tumawag po sa tao. Ano po ba ang paniniwala naman ng iba tungkol sa tunay na iglesia o katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Ang paniniwala naman po nung iba, kahit daw nasaan kang reliyon, basta't naniniwala o sumasampalataya ka sa ating Panginoong Sukristo, lahat daw yun ng mga taong yun ay kabilang sa tunay na iglesia. Ang tanong, wala nga po ba sa iisang organisasyon o samahan ang mga natawag para maging sangkap ng katawan o ng tunay na iglesia? Pakinggan ninyo, dito po sa Roma, sa 12, ang mga talata po ay 4 hanggang 5. Ganito ang mababasa natin. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Mga kaibigan, ito po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Ito po ang dapat nating sampalatayanan. Ito po ang dapat nating paniwalaan. Gaya po ng binasa na natin kanina sa Colosas 1:18, ang tunay na iglesia anya, katawan ng ating Panginoong Sukristo. Kaya sa talatang ito na binasa namin sa inyo ngayon, nagbigay po ng halimbawa si Apostol Pablo para ipakita ang kalagayan ng tunay na iglesia. Ang sabi niya, sa isang katawan anya ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Pero napansin niyo po ba? Pagkatapos nabanggitin ito ni Apostol Pablo tungkol sa katawan ng tao, ano po ang kanyang idinugtong? Ang sabi niya, gayon din tayo. Ang tinutukoy niya na rito ay mga tao na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Kapag ka po sinabing sama-samang sangkap, ano po ang kahulugan nun? Nasa iisang organisasyon lamang po sila. Kaya nga po pagka binasa natin ito sa Bibliang Ingles, ang nakalagay po doon ay, so we, being many, are one body in Christ and everyone members one of another. Sa makatwid, si Apostol Pablo po at ang mga kausap niya, sama-sama silang miyembro sa iisang katawan o sa iisang iglesia. Hindi po sila sekta-sekta o kabilang sa iba't ibang mga denominasyon. Ngayon, paano po ba naging bahagi ng katawan o ng tunay na iglesia ang mga napaanib dito? Pakinggan po ninyo. At ganito naman ang ating mababasa sa unang Korinto sa 12, ang talata po ay 13. Ito po ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan natin ito. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, ay binotismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan. Ang nagsasalita po sa talatang binasa namin sa inyo ay si Apostol Pablo. Kung babasahin pa natin ang nakasulat sa unang Korinto 12:28 ay sinasabi doon na ang Diyos anya'y naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol. Kaya natitiyak po natin mga kaibigan, ang mga apostol inilagay ng Diyos sa iglesia. Pero ang atin nga pong itinatanong kanina, paano sila naging sangkap o naging kaanib ng nag-iisang katawan o ng nag-iisang iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Sila po ay tumanggap ng tunay na bautismo. Marahil po ang imamatwid naman ng iba ay ganito. Tama daw na ang mga Kristiyano ay mga taong nasa loob ng iglesia, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay kaanib lamang sa iglesia ni Kristo. Alamin natin mula din po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ang mga tunay na Kristiyano po ba? Sa ano po ba sila napapabilang? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Efeso 4:12. Dito po sa saling Nordli Simplified New Testament. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin,
Pakinggan ninyo ito. Ang panlahat na layunin o tinutungo ng kanilang pagpapagal ay dalhin sa mga Kristiyano ang kahustuhan ng pag-iisip upang ihanda sila sa paglilingkod Kristiyano at ng pagpapasakdal ng Iglesia ni Kristo. Napansin niyo po ba? Tiniyak dito ni Apostol Pablo na ang mga tunay na Kristiyano, saan po sila kabilang? Sa Iglesia ni Kristo. Kaya yung makakristiyanong paglilingkod, ito rin po yung tunay na paglilingkod, saan din po maisa sa katuparan ng tao, sa loob po ng tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya nga ang tao, para maisagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos, kinakailangang tawagin muna ang tao para mapabilang sa tunay na Iglesia ni Kristo. Ano man pong paglilingkod ang gagawin ng tao sa labas ng tunay na iglesia, lahat ng mga paglilingkod na kanyang gagawin, hindi po magbubunga sa kanya ng kaligtasan, sapagkat hindi naman po niya nagagawa yung kabanalan na hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa mga taong ililigtas niya. Ang tunay na kabanalan, magagawa lamang ng tao sa pagsunod niya sa mga kalooban ng Diyos sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ngayon, bakit po natin natitiyak na pagka ang tao ay nagsagawa ng paglilingkod sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, ito ang kanyang ikaliligtas? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Efeso 3, ang talatay 21 ng Saling Living Bible. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo, Efeso 3:21. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Kristo. Mga kaibigan, ang kaligtasan po na pinanukala ng ating Panginoong Diyos sa tao, gagawin ito ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo, sa pamamagitan ng tunay na iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Ang nagpanukala po nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos mismo. Kaya kung hinahangad po ng tao na mapabilang siya sa nag-iisang tunay na iglesia, ang dapat niyang piliing iglesia ay yung iglesia na ipinakikilala ng Biblia. Walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit nagawa ng mag-asawang sinakapatid na Jeronimo at Cristina Lopez na iwanan yung dati nilang reliyon, sapagkat naunawaan nila mula sa pagtuturo ng banal na kasulatan, iisa lang ang tunay na reliyon. Iisa lang ang reliyon na doon nila maisasagawa ang tunay na pagsambat paglilingkod sa Diyos. Iisa lang ang reliyon na maghahatid sa kanila sa katiyakan ng pagtatamo ng kaligtasan, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya nga po, sina kapatid na Jeronimo at kapatid na Cristina Lopez ay meron pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, kami po ay inaanyayahan din po namin kayo na magsuri din po ng mga banal na salita sa loob po ng Iglesia ni Kristo upang kayo rin kung paano po namin itong nalaman na dito po ang kaligtasan ng tao, sana kayo rin po bigyan po ninyo ng panahon upang malaman po ninyo ang ikaliligtas po ng tao. Nawa po ay nakatutulong ang ginagawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at dumating din po ang pagkakataon, kayo man po makapagpasya na. Umanib
dito po sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa paghahangad mo po na maligtas ang lahat ng mga tao. Gusto mo pong malaman ng lahat ng tao ang iyong mga kalooban kung papaano po magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa aming ginawang pag-aaral, itinuro mo po sa amin ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Maawa ka nawa po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sila man po'y ganap na makaunawa at makasama namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Panginoong Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo, nagmamakaawa at nakikiusap. Patuloy mo nawa kaming ipamagitan sa Ama, pagpalain at basbasan ang kabuuan ng iyong bayan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin makakalimutang ipanalangin ng kapatid na Eduardo Manalo. Ingatan mo po sila, kasamang kanilang buong sambahayan, alang-alang sa ginagawa nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.